Kung saan ka dalhin ng iyong mga paa para tumuklas at sumiyasat. Dito lamang sa Just Travel. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ja at samahan ninyo ako rito sa Pinagbuhatan. Dahil ito ang ating unang episode, na isipan ko sa inyong ipakilala ang aming komunidad kung saan ako lumaki at namulat ng halos 2 dekada. At sa katunayan, halos kalakandi ng populasyon sa ating bansa ay lumaki rin dito. Ang barangay Pinagbuhatan sa Pasig City ay pang-4 sa pinakamataong barangay sa buong Pilipinas. Nakapagtala ito ng 163,598 na populasyon noong 2020 ayon sa Philippine Statistics Authority. Dahil rito, ito rin ang pinakamaraming residente sa buong Pasig. Dahil sa laki ng Pinagbuhatan, pwede na itong hati-hatiin sa maliliit na espasyo. Katulad na naman ng Pinagbuhatan proper, Ilugin, Nagpayong at Kenneth. Sa ngayon ay naglalakad tayo patungo sa ating unang destinasyon na kung saan pag nakita mo ay sure nang nasa Pinagbuhatan ka. Ay nakarating na rin tayo sa ating unang destinasyon, ang San Sebastian Parish. Ako'y nandito upang ikwento sa inyo ang kasaysayan ng Pinagbuhatan. Isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pasig kung saan puno ng kwento ng pananampalataya, sakripisyo at pag-unlad. Alam niyo ba na nagsimula ang kasaysayan ng Pinagbuhatan noong Enero 20, 1572? Dumating noon sa isang pamayanang nasa tabing ilog ng Pasig ang mga misyonerong Agustino na pinangunahan ni Padre Alonso de Alvarado kasama si Encomendero Juan de la Isla. Sa araw ding iyon, nagdaos sila ng unang misa katoliko sa lugar na nataon naman sa kapistahan ni San Sebastian, ang naging patron ng komunidad. Dahil sa mahalagang pangyayaring ito, nabuo ang tinatawag na San Sebastian de Pasig o Pasig na naging kauna-unahang parokya at sentrong administratibo ng mga Espanyol sa aming lugar. Ang simbahan ay naging sentro ng pananampalataya at kultura ng mga naninirahan doon. Ang pag-unlad ng Pinagbuhatan ay naging posible dahil sa bitukang manok, isang mahalagang daan ng tubig noong panahon. Ito ay parang buhay na ugat ng kalakalan at transportasyon na nag-uugnay sa Pasig sa mga karatig lugar gaya ng Maynila, Antipolo at Taytay. May isa pang sanga ng ilog na tinatawag na Parian Creek na naging sentro ng kalakalan sa komunidad. Dito nagaganap ang palitan ng iba't ibang produkto na nagpayaman sa ekonomiya ng lugar. Ngunit alam niyo ba na madalas bahain ang Pinagbuhatan dahil malapit ito sa ilog? Kung taal kang taga-Pinagbuhatan, hindi na bago ang pangyayaring ito magpahanggang ngayon. Sa aking likuran, ang lagusan patungong Ilog Pasig. Isa itong malaking hamon para sa mga unang naninirahan sa Pinagbuhatan. Dahil dito na pagpasyahan ng mga otoridad na ilipat ang sentrong administratibo sa mas mataas na lugar, na kalaunay naging Immaculate Conception Cathedral sa Malinaw. Ang lumang pamayanan ay iniwan bilang bisita o satellite chapel ng Pasig at dito nagsimula ang pangalan ng Pinagbuhatan na nangangahulugang pinagmulan o pinagbuhatan ng misa. Sa kabila ng paglisan sa lugar, nananatili ang espiritual na kahalagahan ng Pinagbuhatan sa kasaysayan ng Pasig. Pagdating ng 1990, binigyang buhay muli ang pananampalataya sa lugar nang itayo ang bagong San Sebastian Church sa pangunguna ni Jaime Cardinal Sin, ang Arsobispo ng Maynila. Naging ganap na itong parokya sa ilalim ng Diocese of Pasig. At hanggang ngayon, patuloy ang pagdiriwang ng kapistahan ni San Sebastian na nagbubuklod sa komunidad.
May mga haka-haka rin ang mga historiador gaya ni na Dr. Luciano P.R. Santiago at Don Carlos Tec na maaaring ang pinagbuhatan ng eksaktong lokasyon ng kauna-unahang simbahan at misyon ng mga Agustino noong 1572. Bagamat wala pang kumpirmadong tala tungkol rito, nananatili ang paniniwala ng mga tao na dito nag-ugat ang pananampalataya ng Pasig. Pero magpahanggang ngayon, isang malaking selebrasyon pa rin ang piyesta o pagkatatag ng aming barangay. Ngayong Enero rin ang nasabing petsa ng piyesta, ang piyesta ni San Sebastian na inaabangan sa pinagbuhatan. Ito ang basaan para kay Baste, isang makulay na selebrasyon na nagpapakita ng ating pananampalataya, pagkakaisa at masayang kultura bilang mga Pasigenyo. Ang basahan ay taunang idinaraos bilang bahagi ng piyesta ni San Sebastian, ang aming mahal na patron. Dito, ang buong komunidad ay nagsasaya sa pamamagitan ng pagbabasaan o pagsasabuyan ng tubig sa isa't isa. Pero hindi lang ito basta laro o kasiyahan. Ito'y isang makasaysayang pagbabasbas at paglilinis na nagpapakita ng pagbabago at espiritual na pagsilang. Ang tubig ay sumasagisag sa bendisyon at proteksyon ni San Sebastian na siyang tagapag-alaga ng aming barangay mula pa noong 1572. Isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang basaan ay ang malalim na koneksyon ng pinagbuhatan sa ilog, partikular na sa Bitukang Manok. Noon, ang Bitukang Manok ay nagsilbing pangunahing daanan ng transportasyon at kalakalan. At dito rin idinaraos ang mga pagoda procession tuwing pista. Ang tubig mula sa ilog ay nagbigay buhay sa komunidad noon at hanggang ngayon patuloy itong simbolo ng ating kasaysayan at kultura. Malaki ang papel na ginampanan ng pinagbuhatan sa kasaysayan ng Pasig, kaya nararapat lamang na alalahanin at ipreserba ang kwento nito. Nasa aking likuran ang Barangay Historical Landmark. Noong nakaraang taon, Enero 12, 2023, isang makasaysayang hakbang ang isinagawa ng pamahalaang lungsod ng Pasig sa pangunguna ni Mayor Vico Sotto. Isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa pagpapatayo ng isang pook pangkasaysayan sa barangay Pinagbuhatan. Ang marker na ito ay itinayo sa hinihinalang lugar kung saan idinaos ng mga Agustino ang unang misa at itinayo ang unang kapilya noong 1572. Layunin ng proyektong ito na kilalanin at ipagdiwang ang mayamang kasaysayan ng komunidad at magsilbing paalala sa mga susunod na henerasyon ng kahalagahan ng kanilang pinagmulan. Mula sa unang misa hanggang sa kasalukuyang selebrasyon ng basaan para kay San Sebastian, isang aral lamang ang ating makikita. Ang bawat komunidad ay hindi lamang lumalakas sa pamamagitan ng istruktura o pamumuno, kundi sa matibay na paniniwala, pagmamahal sa kultura, at pagkakapit-bisig ng bawat isa. Tinuturuan tayo ng kasaysayan ng pinagbuhatan na huwag kalimutang balikan ang ating mga ugat. Dahil ang pag-alala sa pinagmulan ay nagbibigay inspirasyon sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan. Bawat pagsubok, bahaman o bagyo, pandemya man o hamon ng panahon, nananatili pa rin ang diwa ng pag-aasa at pagkakaisa sa bawat puso ng mga taga-pinagbuhatan.